Magandang araw, Isabela. Si Sofia ito. Papunta na ako sa kwarto. Kapag narinig mo ang voice message ko, pakiusap, pamwesto na kayo sa labas. Magkita tayo mamaya, malumanay na sabi ni Sofia habang maingat niyang inilagay ang kanyang cellphone sa bag. Hawak ang keycard, isang cake, at isang maliit na pulang kahon, mabilis siyang sumakay sa elevator, puno ng determinasyon. Buo na ang loob ni Sofia sa kanyang plano, yayain si Francisco na magpakasal. Para sa kanya, hindi na mahalaga kung sino ang unang magyayaya ng kasal sa panahon ngayon. Naniniwala siyang hindi na ito issue, lalo pat malinaw na wala talagang balak si Francisco na mag-propose. Sa bawat segundo, mas tumitibay ang kanyang desisyon. Pagbaba niya sa elevator, mabilis niyang tinungo ang room na kanyang ni-reserve. Ngunit sa kanyang paglapit sa pintuan, tila huminto ang mundo ni Sofia. Mula sa loob ng kwarto, narinig niya ang mahihinang ungol ng isang babae. Yes, yes. Paulit-ulit na alingawngaw na naglalakbay sa hallway. Saglit na natulala si Sofia, hindi may proseso ng kanyang isip ang naririnig. Unti-unting bumigat ang kanyang paghinga habang patuloy na lumalakas ang mga tunog. Nanlalamig ang kanyang mga kamay nang dahan-dahan niyang ini-swipe ang keycard at pinahihit ang pinto. Sa bawat hakbang papasok sa kwarto, parang may mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib. Nang dumiretso ang kanyang paningin sa loob ng master's bedroom, tila binuhusan siya ng malamig na likido. Nakita niya si Francisco, at ang babaeng nasa ilalim nito. Ang kasiyahan at excitement na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng matinding sakit at pait. Kamusta? Okay naman. Nailabas niyo na bang lahat? May dala akong cake rito. Merienda muna kayo, baka napagod kayo, sabi ni Sofia. Halos walang buhay ang boses habang maingat niyang inilapag ang cake sa ibabaw ng TV set sa bungad ng pintuan. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nananatiling nakatayo roon, hindi makagalaw kahit isang hakbang. Nagmadaling tumayo si Francisco at ang babae, kapwa walang saplot sa katawan. Kakalatin ko na ba ang cake? Tanong pa ni Sofia, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Sofia, lumuluhang sabi ng babae habang nagtatago sa likuran ni Francisco. Aba, at ikaw pa ang umiiyak, Isabela. Hindi ba dapat ako ang umiiyak dito? Sagot ni Sofia, puno ng hinanakit. Pasensya na, Sofia. Ang tagal mo kasing dumating, sagot ni Isabela, halos pabulong. Ay, wow. Ang tibay mo rin, Isabela. Ako pa pala ang may kasalanan ngayon, sagot ni Sofia habang tumataas ang kanyang boses. Tama na, Sofia. Huwag ka nang mag-iskandalo rito, biglang singit ni Francisco, halatang naiinis. At bakit hindi? Ako ang nagbayad sa reservation na to. Ang kapal mo, Francisco. At ikaw pa ang may lakas ng loob na sabihan akong huwag mag-iskandalo. Galit na sigaw ni Sofia, hindi na kayang pigilan ang kanyang emosyon. Kasalanan mo rin naman lahat ng to, Sofia, sagot ni Francisco, hindi na rin nagpipigil. Marami kang pagkukulang. Sinong matinong lalaki ang makakatagal ng 4 na taon na wala man lang nangyayari sa kanila? Wake up, Sofia. Matuto ka naman. Natigilan si Sofia. Parang biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Hindi siya makapagsalita. Ang sakit ng mga salitang binitiwan ni Francisco ay tila mga sibat na tumama sa kanyang puso. Di ba sinabi ko na, Sofia, na hindi na uso ngayon ang kasal muna bago ang lahat, mahinang sabi ni Isabela, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Manahimik ka, Isabela, mariing putol ni Sofia, hindi na napigilan ang galit. Nanggigigil ako sayo. Nakuha ko pa talagang mag-alala para sayo. Di ba? Kapag nagka-problema ka sa dibdib mo, kapag nagka-aberya yan, wala na akong maipapasaw. Napakabuisit mo. Napakamalas ko talaga. Halos hindi na makontrol ni Sofia ang kanyang emosyon, nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita. Matapos ang ilang sandali, huminga ng malalim si Sofia at pilit na pinakalma ang sarili. Sige na, ituloy nyo na yan. Mauuna na ako. Pasensya na sa abala, ha? Dagdag niya, sabay kibit balikat at tumalikod. Agad siyang tumakbo palabas ng kwarto, pilit na nilalabanan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Pagkarating niya sa ground floor, tinawag siya ng receptionist. Ma'am Sofia, tawag nito, halatang nag-aalala.
Emergencies office, maikli ngunit may bigat na sagot ni Sofia, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Paano po yung dinner date? Ano pong gagawin natin? Tanong ng receptionist, halatang nag-aalangan. Huminga ng malalim si Sofia bago sumagot. Ituloy nyo na lang. Sayang rin naman ang package na binayaran ko. Hayaan nyo na lang si Francisco na gamitin ang lahat ng iyon. Salamat sa inyo, mahinang sagot niya, pilit na itinatago ang sakit sa kanyang boses. Pagkalabas niya ng hotel, agad niyang napansin ang makulimlim na kalangitan. Tila sinasalamin ng panahon ang bigat ng kanyang nararamdaman. Napaka-perpekto talaga ng timing, mahina niyang yusel sa sarili habang nagmamadaling kinuha ang nagva-vibrate na cellphone sa loob ng kanyang bag. Sofia, alam kong nakalive ka ngayon, pero kailangan ka sa opisina. Bilisan mo, ha? Natatarantang sabi ng katrabaho niya sa kabilang linya. Walang ibang magawa si Sofia kundi tumango at sumagot ng maikli. Sige, papunta na ako. Sagot niya, pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Mabilis siyang pumara ng taxi at nagtungo sa kanyang pinagtatrabahuhan, dala-dala ang bigat ng nangyari. Pananaw ni Jazz, utang na loob, Sofia, umamin ka na, bulong ko sa sarili habang pilit na pinapakalma ang magulo kong isipan. Kara-rating ko lang mula sa hotel, at sa halip na namnamin ang sakit na dulot ng kalokohan ni Francisco, isa pang kamalasan ang dumagdag sa araw ko. Ramdam na ramdam ko ang tensyon sa boses ni Miss Taffy, ang head manager ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Napabuntong hininga ako. Malas na naman. Buwisit. Ako na naman ang mali. Sinipat ko ang mga tingin ng 5 tao na nakaupo sa paligid ng mahabang mesa sa loob ng conference room. Halata sa mga mata nila na tapos na nila akong husgahan. Inuulit ko, Sofia, please, ilabas mo na ang flash drive. Mariing sabi ni Miss Taffy, pilit na pinipigilan ang galit. Napabuntong hininga ulit ako habang matamlay na nakaupo sa swivel chair, nananatiling nakatungo. Sa gilid ng paningin ko, napansin ko ang isang lalaking biglang tumayo. Kagaya ko, walang ekspresyon ang mukha niya. Napangisi ako ng bahagya, suot nga niya ang magagara niyang kasuutan, compose na compose, pero bakas na bakas sa kanyang mga mata ang pagkadesperado. Miss Sofia, tama ba? Ang flash drive na yun ay 10 beses na mas mahalaga kaysa sa buhay ko. Kaya kung sasabihin mo kung nasaan ito, hindi kita kakasuhan, mariing sabi ng lalaki, halatang pinipilit maging kalmado. Huwag ka nang mag-isip pang lumusot. Mag-isa ka lang sa office kahapon, hindi ba? Dagdag ni Miss Taffy, ang boses niya ay puno ng paninisi. Pilit akong nagtimpi, pero wala na akong magawa. Gusto ko nang matapos ito. Gusto ko nang magpahinga. Bakit, malamig kong putol, saka ko iniangat ang malamig kong tingin kay Miss Taffy. Kung magpapaliwanag ba ako, may mababago. Tapusin na natin ito dahil awang-awa na ako sa sarili ko, Miss Taffy. At dahil inaantok na rin ako. Kung ako ang ituturo nyo, sige, hanapin nyo sa akin hanggat gusto nyo. Pero aminin na lang natin na ako ang pinaka-last hassle na paalisin dito. Dahil ako ang may mababang pinag-aralan at ako ang pinaka-mawalang kwenta. Huminga ako ng malalim bago nagpatuloy. Sige, ako na lang. Nasa table ko yung inventory para kahapon. Kasi pinadala nyo ako sa fieldwork at gabi na ako nakabalik. Tawagan nyo na lang ako kung ano ang hatol nyo. Kung magkano man yung flash drive na yun, babayaran ko na lang. 30 million. Kaya mong bayaran, mapangot siyang tanong ng lalaki, ang boses niya ay puno ng panunuya. 30 million, mas mahalaga kaysa sa buhay mo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Kung mapapatunayan niyo na ako ang may kasalanan, babayaran ko, malamig kong sagot. Tumayo ako, walang buhay ang mga hakbang ko palabas ng conference room. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa side bag habang naglalakad. Napatigil pa ako saglit nang mapansin ko ang malabong refleksyon ko sa glass wall partition ng hallway palabas ng building. Manang boring, mahina kong bulong habang nakatitig sa malungkot kong refleksyon. Lumang sapatos, napakalaking t-shirt, maluwag na jeans, malabong eyeglasses, at magulong buhok. Boring nga talaga. Napabuntong hininga ako ng malalim habang patuloy na naglalakad. Pagkarating ko sa entrance ng building, narinig ko ang mga katrabaho kong nagpapalem. Bukas ulit, Sofia, sabi nila habang parang mga batang nagtampisaw sa ambon. Napangiti ako ng pilit. Plastic.
Hindi ko alam kung totoo ba na nilo-look forward nila ang makita ako bukas o sadyang trip lang nila na iparamdam kung gaano ako kamalas. At bumuhos na nga ang ulan. Lakasan mo pa, para mas malungkot ako ngayon, mahina kong sabi habang nakatingala sa kalangitan. Gayunpaman, wala akong choice kundi ang umuwi. Ngunit dumaan muna ako sa malapit na convenience store. Habang naglalakad sa mahabang aisle ng kada section, pilit kong nilunod ang sarili sa lungkot. Kung hindi ako mamimili, wala akong mapapala sa apartment kundi gutom. Bigla akong napatigil nang may maglagay ng payong sa cart ko. Chal, ano na naman ba to? Reklamo ko habang hinarap ang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng security guard. Nakangiti siya ng napakaganda sa akin, tila walang bigat ang mundo. Payong, sagot niya, simpleng-simple. Anong gagawin ko dito? Tanong ko, halatang iritado. Alam ko naman na wala kang balak magpayong kahit umuulan. Baka magkasakit ka pa. Isusumbat pa yan sa iyo ng ate mo. Sagot niya, may halong biro. Ibalik mo na. Malas man ako, pero hindi naman ako mabilis tablan ng sakit. Sagot ko, pilit na tinatanggihan ang payong. Ako na ang magbabayad. Sige na, sagot niya, hindi pa rin nawawala ang ngiti. Napailing ako. Alam mo, nakakatawa lang talaga. Lakad pa lang, alam na alam ko nang ikaw yan. Napangiti ako ng bahagya, mahal nga talaga kita. Aalis na ako, mahina kong sabi, halos walang buhay ang boses ko, saka tumalikod sa kanya. Sophia, sorry na. Bumalik ka na sa pwesto mo, baka mamaya matanggal ka pa sa trabaho. Malumanay ngunit halatang nag-aalala niyang sabi. Napangiwi na lang ako sa narinig, lalo na nang mapagtanto kung mas lumakas pa ang ulan sa labas ng convenience store. Hay nako, wala talaga akong kasing malas, bulong ko sa sarili habang sinimulan ko ng maglakad paalis. Wala man lang tricycle o jeep na dumadaan. Ibang klase, sinumpa ata talaga ako. Hindi ko na rin inabala ang sarili kong gamitin ang payong. Basa na rin lang ako, itodo ko na. Libre pang umiyak nang walang nakakapansin sa mga luha ko. Ginamit ko na lang ang payong bilang tungkod habang naglalakad pa uwi. Tumawid pa ako ng 2 pedestrian lanes bago tuluyang makarating sa apartment ng kapatid ko. Pagdating ko, tumutulo pa ang tubig mula sa basa kong buhok. Hindi na ako nagulat nang madatnan kong magulo ang bahay at nagsisigawan na naman si ate at ang asawa niyang si Marco. Paalisin mo na si Sophia dito. Kung hindi, huwag ka nang umasa na magkakaanak pa tayo, bulyo ni Marco, halatang galit na galit. Napailing ako, kupal rin yan. Hindi ko na inalintana ang sinabi niya dahil alam ko naman na hindi sila mabubuhay nang wala ako, kahit gusto ko. Kawawa naman si Sophia, dadalawa lang kaming magkapatid. Kung paaalisin ko siya, para saan pat naging ate niya ako, sagot ni ate, halatang pilit na pinapakalma ang sarili kahit ramdam ko ang gigil niya. Napailing na lang ako at dumiretso sa kusina. Ibinaba ko ang mga pinamili ko sa kitchen counter at sinimulan ng paghuhugas ng mga plato. Mabilis kong natapos ang gawain, at nang mawala na ang lanza ng mga plato, kinuha ko ang vacuum para maglinis sa sala. Habang pinupulot ang mga nagkalat na damit, narinig ko ang boses ni Marco. Palibhasa mana sa mama niyo sa kapal ng mukha, sigaw niya. Napatigil ako, pilit kong pinipigilan ang mga luha ko, pero hindi ko na kaya. Mana kay mama. Aba, hinding-hindi ako magiging kagaya ni mama, no. Mas nangingibabaw ang galit ko kaysa sa sakit. 2 taon kong tiniis ang ugali nilang mag-asawa. Nagtiyaga ako, parang katulong, dahil lagi ko silang inaalala. Pero ganito na lang nila ako huhusgahan. Makapal ang mukha, bulong ko sa pinakamalamig kong tono, kahit ako'y nilamagrin sa sarili kong boses. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa flat screen TV sa sala. Malamig ang tingin ko, parang wala nang pakialam. Paano ba maging makapal ang mukha? Tanong ko sa sarili habang binitawan ang vacuum at naglakad papunta sa kusina. Kumuha ako ng isang plato mula sa dish rack at binitawan ito sa sahig. Nagkalat ang mga piraso ng plato, at kita ko ang dugong tumulo mula sa paa ko na tinamaan ng maliliit na bubog. Kumuha pa ako ng isa pang plato at binasag ulit. Narinig ko ang nagmamadaling yabag ni ate pababa ng hagdan. Sophia, ano bang ginagawa mo? Sigaw niya, halatang nag-aalala. Tumingin lang ako sa kanya at ngumisi. Kinuha ko ang mga tasa, baso, at iba pang plato, at isa-isa kong binasag ang mga ito. Puro dugo na ako, pero hindi ko maramdaman ang sakit. Tumigil ka na.
Baka masaktan pa kita, sigaw ni Marco, sabay sa bunot sa buhok niya sa sobrang galit. Hindi ko sila pinansin. Dumiretso na ako sa kwarto ko, pero bago ako pumasok, binutas ko ang kolektang bag ng vacuum, dahilan para magkalat ang alikabok at iba't ibang kalat sa sahig. Sofia, ano bang nangyayari sa'yo? Anong problema mo? Tanong ni ate, halatang balisa. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, mabilis kong hinayla ang malaking bag at malit ako na minsan ay hindi ko tinangkang alisin sa pagkakaimpake. Wisit ka. Malas ka talaga sa buhay namin, hagulgol ni ate habang bal-isang nakatitig sa paligid ng bahay na nagkalat ang mga basag na gamit. Pasensya na, malamig kong sagot, walang emosyon. Kinuha ko ang payong na nakasandal sa gilid ng sofa at naglakad papunta sa pinto. Ang bastos mo naman. Hindi mo man lang sasagutin ang tanong ko. Anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni ate, halatang galit at naguguluhan. Huminto ako saglit at saka humarap sa kanya. Napuno na ako, ate. Agad na ang pasensya ko. Kakaubos kasi sakin ng lahat. At talagang may gana ka pang magtanong. Hindi na ako nagulat na niloko ka ni Francisco at Isabela. Kasi hindi mo rin naman ako tinrato ng tama. Sa huli, huminga ako ng malalim, saka sinabi, 3 taon akong nagtiis. 3 taon kong sinikmura ang lahat ng ito. Pero tama na, hindi ko na kaya. Kinuha ko ang payong na nakalagay sa gilid ng sofa at dahan-daang naglakad papunta sa pinto. Napahinto ako nang marinig ang boses ni ate. Ang bastos mo naman kung aalis ka nang hindi sinasagot ang tanong ko. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong niya, halatang may halong galit at pagkabahala. Huminga ako ng malalim bago tumingin sa kanya. Ate, napuno na ako. Agad na ang pasensya ko. Kakaubos kasi ng lakas at bait ko. At sa kabila ng lahat, may gana ka pang sumagot. Kaya hindi na ako nagulat na niloko ka ni na Francisco at Isabela. Kasi, ate, hindi ka marunong maging tao. Halos lumabo ang paningin ko dahil sa bigat ng nararamdaman. Alam mo ba, 3 taon na akong halos sinasalo lahat ng sakit at hirap. 3 taon na akong nasusuka sa lahat ng ito. May totoo pa bang tao sa mundong ito? Tumingin ako sa paligid, sa mga basag na plato at baso na nagkalat sa sahig. Ate, lahat ng yan, ako ang bumili. Ako ang nagbayad. Pero binasag ko na lang dahil hindi ko naman madadala ang mga yan sa buhay ko. Ngumiti ako ng mapait habang pilit na pinipigilan ang luha. Pasensya na kung lahat nabasag. Pero lahat yan, akin. Oo, akin lahat yan. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang kapal ng mukha mo. Sana hindi na lang kita tinulungan noon. Halos hindi makapagsalita si ate. Kinupkop kita, Sofia. Hindi mo ba naaalala? Tanong niya, nanginginig ang boses. Kinupkop. Hindi mo ako kinupkop, ate. Ako ang pumunta rito dahil nag-aalala ako sa'yo. Dahil wala ka namang alam gawin sa buhay mo. Ang yabang mo pa. Napailing ako habang inaayos ang bag ko. Saan ako pupunta? Uuwi. Dadalawin ko si Papa. Death anniversary niya ngayon. Baka nakalimutan mo. Tumingin ako sa kanya ng malamig. Ipinagluluto ko sana kayo ng paborito niyang pagkain, pero mukhang hindi na kayo tatagal ng isang gabi na narito ako. Kaya aalis na ako. Tumalikod ako, ngunit bago tuluyang lumabas, napansin ko ang mga pasa sa braso niya. Maria, may petroleum jelly sa kwarto ko. Lagyan mo yang mga bago mong pasa. Namutla ang mukha ni Marco na nasa gilid ng kwarto. Ano, masama ba ako? Singit niya, sabay akmang susuntukin ako. Mabuti na lang at mabilis kong nahawakan ng payong ko, kaya hinampes ko siya ng malakas. Napaupo siya sa sahig, hawak ang ulo niya. Knockout. Ayos na yan. Kaya nyo na yan, malamig kong sabi. Tutal, ganyan na naman ang dinadatnan ko dito araw-araw sa loob ng 2 taon. At 2 taon ko nang tinitiisang linisin ang kalat nyo. Habang binubuksan ko ang pinto, nakita ko ang pag-iyak ni ate. Bakas sa mga mata niya ang pagmamakaawa na huwag ko siyang iwan. Pero oras na para matuto siyang mabuhay ng mag-isa. Hindi ko rin matanggap na pinagtakpan niya si Francisco at pinagmukha akong tanga. Paglabas ko ng apartment, napansin kong tumigil na ang ulan. Sakto namang may dumaan na taxi, kaya agad akong sumakay. Saan tayo, ma'am? Tanong ng driver. Sa bus station, sagot ko. Ngunit nang tingnan ko ang laman ng wallet ko, halos manlamig ako nang mapansing kulang ang pamasahe ko. Naalala ko ang mga binayaran ko kahapon, tubig,
renta sa apartment, at kuryente. Manong, dyan na lang po sa may karaoke bar, sabi ko, pilit na itinatago ang kaba. Pagbaba ko, agad akong tumawag sa isang tao na alam kong tanging makakatulong sa akin. Wala na akong ibang choice. Kung hindi ako hihingi ng tulong, baka kung ano pa ang mangyari sa akin. Hello, Chal. Busy ka ba? Tanong ko. Nanginginig na ang boses ko habang halos hindi ko na makontrol ang panginginig ng mga kamay ko. Pakiramdam ko, nilalagnat na ako. Chat mo ang exact location mo. Diyan ka lang. Papunta na ako, sagot ni Chal, halatang nagmamadali. Salamat, mahinang sagot ko. Hanggat maaari, ayoko nang humingi ng tulong. Pero dahil sa sunod-sunod na kamalasan ko, minsan talaga, kailangan mong lunukin ang pride mo. Ilang minuto akong nakaupo sa harapan ng karaoke bar. Halos makatulog na ako habang nakasubsab ang ulo ko sa bag na nakapatong sa mga tuhod ko. Maraming tao ang pumapasok at lumalabas sa bar. Hanggang sa mabasa ako ng tubig ulan na naipon sa harapan ng bar. Biglang may humantong kotse sa harapan ko. Bumaba ang isang lalaki at galit na sumigaw. Kasalanan mo to, tanga. Pero hindi ko na siya pinansin. Kung papatulan ko pa siya, baka mapaaga ang finish line ko. Sofia, tawag ni Chal mula sa di kalayuan. Agad kong iniangat ang tingin ko. Pasensya na, medyo dinalaw ako ng malas, sabi ko, pilit na ngumiti kahit hiyang-hiya na ako. Ano bang bago? Tara na sa loob para makapagpalit ka, sagot ni Chal, halatang nag-aalala. Bitbit ko ang bag at malita habang dahan-daang pumasok sa hotel lobby. VIP 1 hour, sabi ni Chal sa receptionist, na agad namang nag-assist sa amin. Habang abala siya sa pag-aasikaso, binulungan ko siya. 11 hours ang bayaran mo, sabi ko ng mahina. Napatingin lang si Chal sa akin at bahagyang napailing, tila hindi na nagulat. Pagpasok namin sa kwarto, agad kong napansin kung gaano kaganda ang VIP room na nakuha namin. Malaki ito, may sariling CR, at ang mga sofa ay sapat na para gawing tulugan. Malinis at maaliwalas ang paligid, bagay na bihira kong maranasan nitong mga nakaraang araw. Maligo ka na at magpalit ng damit. Magpapainit ako ng tubig para may mahigop kang mainit, sabi ni Chal habang inaayos ang gamit namin. Tumango lang ako bilang sagot at pumasok sa CR, dala ang bag ko. Paglabas ko ng banyo, bumungad sa akin ang mesa na puno ng pagkain. May mainit na sabaw na nakahain, ilang putahe, at hindi mawawala ang alak. Ang bango ng sabaw, at tila lamambat ang pakiramdam ko sa init na dulot nito. Wow, ang dami mo namang in-order, biro ko habang naupo sa sofa. Napatingin siya sa akin, bahagyang ngumiti, ngunit may halong lungkot sa mga mata niya. Lipas na ang birthday ko, Sofia. Puro ka na naman biro. Napahiya ako sa sarili ko. Sorry, sagot ko, sabay abot ng mangkok ng sabaw. Ano bang nangyari? Tanong ko habang nagsisimula kaming kumain. Hindi ko maiwasang mapansin kung gaano siya kalaga sa akin. Uuwi na ako sa probinsya, panimula niya. Natanggal na ako sa trabaho at nag-away kami ni Maria. Napatigil ako sa pagkain. Nag-away kayo ni Maria. Paano nangyari yun? Marunong ka bang magalit, biro ko? Sinusubukan niyang pag-aanin ang usapan. Ngunit napansin kong seryoso ang mukha niya. Ngayon ko lang din nalaman na marunong pala ako, sagot niya, pilit na ngumiti. Saan ka na niyan tutuloy? Tanong ko, halatang nag-aalala. Sa bahay namin sa probinsya. Ayos lang ba nakasama mo si mama mo? Bahagya siyang napabuntong hininga. Bahala na, Sofia, sagot niya, at pareho kaming natahimik habang tinatapos ang pagkain. Pagkatapos naming kumain, kinuha niya ang alak at iniabot sa akin ang isang baso. Oh, uminom ka, alok niya, pilit na binubuhay ang usapan. Napatingin ako sa kanya at napangiti ng bahagya. Ang swerte ni Juana sa'yo, wala sa loob kong nasabi. Bigla siyang natigil sa pag-aayos ng mga pinagkainan at tumingin sa akin ng diretso. Yung offer ko dati, baka gusto mo nang tanggapin ngayon, seryoso niyang tanong. Napahinto ako sa pag-inom ng tubig. Chali naman, sagot ko, ngunit hindi ko na natapos ang sasabihin. May kung anong bamara sa lalamunan ko, isang pakiramdam na parang gusto kong samuka. Napapikit ako at pilit na pinakalma ang sarili. Malas na nga ako, wala pang natira kahit dignidad sa akin. Tumingin siya sa akin ng may lungkot, ngunit puno ng determinasyon ang boses niya nang magsalita.
Sofia, kaya kitang buhayin. Pwede tayong magsimula ulit sa ibang bansa. Pinapangako ko na ikaw lang ang magiging babae ko. Napangisi ako, ngunit ramdam ang kirot sa ngiti ko. Putya, ang sakit. Ang baba naman talaga ng tingin sa akin ng mundo. Ang ending, magiging kagaya ko rin lang si mama. Tumayo ako at tinignan siya ng diretso. Sana hindi na lang ako naglayas. Carlos, hindi lang ako pangkabit. Iba naman ikaw sa mama mo. Ang mama mo, iniwan ng papa mo at sumama sa mas bata. Carlos, makakasira ako ng pamilya. Masasaktan ko ang asawa mo pati na ang anak mo. Naiintindihan mo ba yung gusto mong gawin ko? Pigil luha kong sagot kay CH. Umalis ka na. Babayaran na lang kita kapag kumita na ako sa probinsya. Ano bang problema, Sofia? Ikaw na nga itong nakipaghiwalay sa akin. Tinatanggihan mo pa ako ng tinatanggihan. Dismayadong sabi ni Carlos na agad na nakaubos ng 3 bote ng alak straight. Hindi rin naman ako nagpatalo. Uminom rin ako. Sa tingin ko naman ay deserve ko na. Uminom. Masyadong maraming event na ngayong araw. Nagkulang ako at oo, tanggap na tanggap ko yun kahit masakit dahil ang rason mo lang ay ayaw kung may mangyari sa atin hanggat walang kasal. Pinakawalan naman agad kita. Nakapag-asawa ka kagad. Nagkaanak. Hindi ba yun naman ang gusto mo? Huwag mong sabihin na pinagmamalaki mong boyfriend mo na si Francisco. Hindi, wala na kami. Yun naman pala eh, Charlie, kaya kung mabuhay kahit walang lalaki. May bago na agad. Wow, ano, may bago na, ramdam ko ang tensyon sa boses niya. Lumalakas na ang kabog ng dibdib ko. Iba talaga ang impluwensya ng alak. Alam ko naman sa sarili ko na si Chal pa rin kahit 4 na taon na kaming magka ni Francisco. Umalis ka na lang. Iwas ko sa tingin niya saka tumayo at akmang pupunta sa unahan para kumanta. Kahit na anong sabihin mo, hindi kayang magsinungaling ng mga mata mo. Ako ba rin? Hindi ba, Sofia? Lasing ka na. Umuwi ka na sa pamilya mo. Yamakap na si CH sa likuran ko at lumalim na ang paghinga ko. Please, Sofia. Nagkamali ako kay Juana at araw-araw pinagsisisihan ko yun. Chal, bitaw. May bago na. Masaya ka. Sinungaling. Kung mayroon na, bakit akong kasama mo ngayon? Napalunok ako ng laway sa init ng mga hininga ni Chal at tumama sa gilid ng leeg ko. Nahihilo na rin kasi ako dahil sa tama ng alak. Nabubwisit ako sa kanya. Hindi ba pwede yun? Sisagot pa sana si CHY nang biglang bumukas ang pinto at bumungad sa amin yung lalaking nakasagutan ko sa opisina. 30 million, bulalas ko na wala sa sarili. Hindi naman umimik yung lalaki at diretso papalapit sa akin. Hindi niya inalis ang tingin sa akin. Sino ka? Tanong ni CH pero nilagpasan lang siya nitong lalaki. Talagang sinundan mo pa ako, hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko nang hawakan niyang mukha ko paglapit sabay halik. Nanigas ako. Hindi ko alam ang gagawin. For the very first time, hindi nagprotesta ang katawan, isip at puso ko. Gusto ko ang mga nangyayari. I'm sorry. Love. Promise, hindi ko nagagawin yung ayaw mo. Kung anong gusto mong ulam, doon na tayo, sabi nung lalaki pagbitaw sa halik. Hindi ko alam paano at bakit pero hinalikan ko na rin siya pabalik. Sofia, sigaw ni Chal pero parang ugong na lang ang dating ng boses niya sa akin. Nalulong na ako sa mga halik. Sabay bigla akong kinalong nitong lalaki. Siguro dala na rin ang bugso ng damdamin. Pare, ito ang tseke, sana sapat na yan ah. Pambayad sa abala, sabi ng lalaki saka ibinaling pabalik ang tingin sa akin at mas hinigpitan pa ang pagkakahawak sa mga hita ko. Ang bigat mo, sira ulo, tumawa pa itong lalaki ng mahina saka hinalikan ako ulit. Hindi niya inaalis ang mga tingin sa akin habang naglalakad siya patungo sa sofa habang kalong-kalong ako kaya hindi ko na namalayan ang pag-alis ni Chal. Ang alam ko lang, nalulunod ako sa mga malalambot na labi at mabangong hininga nitong lalaki. Ang bango niya nakakaantok. Sa sobrang haba ng panahon na malungkot ako, nalimutan ko na kung kailan ang huling beses na nakatulog ako ng payapa, magaan at walang iniisip. You're warm, bulong niya sa may leeg ko dahilan para magtayuan ang mga balahibo ko sa braso. Ramdam ko ang marahan na paghalik niya sa leeg ko habang inihihiga ako sa sofa. Shocks, hindi pwede, umot ko. Hindi ko na maramdaman ang katawan ko. Kahit anong pakikipagtalo ng isipan ko na baka mamaya may asawa na itong lalaki, girlfriend o boyfriend, hindi papawat ang puso ko. Inaantok talaga ako. Okay lang ang maging selfish.
Mahinang hikbi ko kaya natigilan itong lalaki. Kung akong tatanungin mo, kung hahayaan ng panahon, pipiliin kong maging makasarili, nakangiting sagot nitong lalaki. Ang ganda ng mga ngiti niya kaya mas kumampi na ang loob ko. Sabi mo yan ha, pwede ba akong matulog? Ano yung init at amoy mo kasi grabe ang antok na dulot sa akin talaga okay pero pwede bang piakap? Diyan ka lang sa ibabaw. Hito ako sa ilalim. Ano ta? Sisiw kita, biro niya saka nagtawanan kami. Hindi ko na alam kung gaano kahabang oras akong natulog. Pakiramdam ko, first time akong nakapagpahinga after 13 years, dagdag pang masarap na aircon. 3:00 na. Shoot, mahuhuli na ako nito sa barko, bulong ko sa kada hona na itinulak ang lalaki paalis sa ibabaw ko. Nakayakap na ito kaya mas mahirap. Tahimik kong kinuha ang mga gamit ko para hindi magising itong lalaki dahil mahihiya na ako. Wala na akong tama ng alak. Kuya, sasakay pa ako, humihingal na sigaw ko sa isang crew. Naabot ko naman ang biyahe ng barko pauwi sa probinsya namin dahil mabilis naman ang boss na nasakyan papuntang port. Yun nga lang, kahit anong paangin ko sa barko, hindi mawala sa isipan ko yung lalaki at yung mga nangyari noong gabi hanggang sa makababa ng barko ay lutang pa rin ang isipan ko. Bibili ka ba ng bulaklak? Alintana ng tindera sa akin. Opo, lahat ng klase ng puting bulaklak. Pero magbabayad pa lang ako nang may biglang mag-abot ng pera. Ako nang bahala, sabi ng lalaki sa tabi ko at nanlaki ang mga mata ko nang bamaling ang paningin ko sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ko. Ngumiti lang itong lalaki at iniwan na ako. Dumiretso ako sa puntod ni Papa at nagtambay roon ng ilang oras pa. Alam ko naman na magagalit ka kung titiisin ko na si Mama kaya uuwi ako para sa'yo, bulong ko bago tuluyang umuwi sa bahay kahit labag sa loob ko. Ay umuwi ako sa bahay. Ma, nasan ang pera ko? Nanggagalaiti kong tanong kay Mama habang kinakalkal ang damitan ko. Bukod sa nadatnan ko na napakagulo napakakinis lang si Mama sa sofa, nagka-cellphone at bihis dalaga. Malay ko, wisit ka, gutom na ako, magluto ka na. Ngayon ka na nga lang umuwi, yayamutin mo pa ako. Please, Ma, yung pera ko. Tumigil ka nga, Sofia ha. Aba, ang lagay e pinagnanakawan kita. Ang kapal mukha mo, Ma. Sino naman manjing alamin na ikaw lang naman ang narito sa bahay. Tumigil ka, Sofia at baka hindi na ako makapagtimpi. Masasampal talaga kita. Kung tutuusin, kulang pang buhay mo para may pambayad sa ipinang buhay ko sa inyong magkapatid man aman halos wala nang natira sa akin. Nagtiwala ako na mag-ipon rito tapos ganito lang. Kasalanan ko ba na wala kang malaking kinikita? Kung nagtapos ka sana ng pagkakheyo mo noon HDI sana may maayos kang trabaho talaga ma parang parehas lang kami ng sitwasyon ni ate a. Sisigat ka pa, Ma. Ong pera inipon ko para buksan ulit ang tindahan ni Papa, sa amo ko. Huwag ka na mag-abala. Isinangla ko na ong tindahan, maiksing sagot ni Mama. Halos manlumo ko nang marinig yun. Bakit, Ma? Pakialam mo. Akin yun at wala kang pakialam sa kung anong gagawin ko sa pag-aari ko. Napaupo na lang ako sa sobrang dismaya. Aalis na lang ako. Ikaw na bahala rito. Gutom na ako, sanggal ni Mama. 2 years akong hindi umuwi pero wala pa rin talagang pinagbago. Lagi na lang ganito pagod na bulong ko hindi ko na mapigil ang maiyak parang gusto kong magbasag ng kung ano-ano kaso wala na akong mapupuntahan naglinis ako't nagluto na rin para kay Papa at para iwas reklamo na mamaya si Mama nakatulog ako pagkatapos at takip silim na ako nagising aba Sofia andito ka pala bati ng isang babae nagpa siya akong bisitahin ng tindahan kahit may iba ng pansamantalang ibang may-ari nito manang Eva hello po aoho nahihirapan na akong huminga sa hangin ng syudad palabiro ka pa rin pero walang nagbago sa itsura mo ikaw ang mag-ayos-aos ka naman sipat nito sa akin mula ulo hanggang paa habang nagpapaypay ng mga ihaw-ihaw nito mas dalaga pang tingnan ng mama mo kesa sayo ganun po ba o sige ho naiiling na sabi ko pero humirit pa rin ito nga pala may boyfriend ka na ba sayang talaga kayo ni Carlos meron ho o sige ho may pupuntahan pa po ako but sino naman kasama mo ba napalunok na naman ako ng laway dahil sa ang lupalop ko naman hahagilapin ong lalaki kagabi may ang gwapo talaga nung bagong tindero ng tindahan nyo putol sa akin ni Manang Eva mula
sa ihawan ni Manang Eva tanaw ko ang isang lalaki na lumabas mula sa loob ng tindahan namin nakailang pikit pa ako para siguraduhin kung totoo ba ang nakikita ko tindero simula nang mabawi ng mama mong tindahan doon sa pinagkautangan niya na bigla na lang kami na may gwapong lalaki ang naging tindero dyan Sofia sigaw nitong lalaki sa akin nang magtama ang aming paningin kaya natigil si Manang Eva maski ako ay nanlaki ang mga mata nang wala sa sarili lumakad na ito papalapit sa akin anong papaano yutal kong tanong ang tagal mo naman lumabas antok ka pa ba love kanina pa kita tinitingnan napasarap ng kwentuhan nyo sabi nito saka umakbay sa akin siya ba ang boyfriend mo na mamanghang tanong ni Manang Eva ang nag-aalangan na sagot ko saka naramdaman ko ang pagpisil nitong lalaki sa balikat ko opo ay abay mang amare si Gia pa ang jowa nitong si Tesoy sigaw ni Manang Eva kaya dagsa ang mga Chismoso at chismosa hello po Rafael po ang pangalan ko nakipagkamay pa itong si Rafael sige mauna na kami hinigit na ako ni Rafael papunta sa tindahan at kita ko na grabe na ang bulungan ng mga iniwan naming grupo ng mga tao sa isawan ni Manang Eva hoy teka bitawan mo nga ako at binitiwan naman niya ako at nagpauna ng maglakad sumunod ka sa akin biglang seryoso niyang sabi may kung anong malamig na hangin ang bumalat sa akin nang maisip kung bakit narito ang lalaki ni ito sa tindahan namin shocks nanginginig na sabi ko at pilit na humakbang para sumunod rito kay Rafael kahit alam kong masasaktan lang ako ito todo ko na total wasak na rin lang naman ako sa loob ng storage room siya tumigil humarap siya sa akin at nakamamatay ang mga titig niya magtanong ka sabi niya hindi naman ako nakasagot agad dahil bukod sa hindi pa nagsisingkin sa akin ng mga nangyayari kagabi at mga katakatakang pagtulong niya natatakot ako na baka mamaya tama ang kutob ko ba't andito ka sa tindahan namin lumas siya bago nagsalita oo planado lahat ng paglapit ko sayo suminghal pa siya at hinigit ako sa loob bitawan mo ako single ko habang nagpupumigla sa hawak niya paano kung ayoko ano gulong-gulo na tanong ko binitiwan niya ako at natigilan ako ng tumambad sa harapan ko ang mga pictures ni mama kasama ong si Rafael nakakatawa ka nakaparehas mo nga ang mama mo akala ko pa naman ay naiiba ka pero halik lang nang hihina ka na wala ka ring kwenta kagaya ng mama mo sabi niya na punong-puno ng galit ang mga mata saka nagsimulang habarin ang suot na damit tumigil ka ano bang ginagawa mo hindi ba gusto mo naman tingnan natin kung mahina ka rin sa kama hindi ko na kinayaman sinasabi niya kaya sinampal ko na siya lintik ka wala kang alam ni ideya kung sino ako ikumpara mo na ako sa lahat huwag lang kay mama pero dahil sa halik kagabi baka nga naging kagaya na ako ni mama kabit na rin ako pagkasabi ko nayway hindi ko napigilang masuka ang bababoy nyo sabi ko sa pagitan ng mga hingal ko bangungot na hinalikan mo ako lumabas ako sa storage room at kumuha ng alak binuksan ko ito at straight na ininom pagkaubos ay binasag ko ang bote at kumuha ng isa palintik na yan sinira mo ang buhay namin namatay si Papa ng napakalungkot dahil sa paghihinakit ko dahil malakas lang naman ang loob ko pag may nainom ako tapos lahat ng pera kong naipon saw lang inubos ni Mama pagkatapos kong magbasag AAY umuwi akong pagewang gewang sa bahay buwisit ka malakas na sampal mula kay mamang sumalubong sa akin natigilan ako pero sa mga oras na ito wala akong ibang naiisip kung hindi ang umalis at bahala na nilagpasan ko lang si mama pero hinigit niya ang buhok ko kara rating mo pa lang pero nagkakalat ka na agad ng kung ano-anong balita galit na giit niya sa akin saka mas hinigpitan pa ang hawak sa buhok ko bakit may mali ba sa binabalita ko alam ko na sinasalba mo lang ang pagmumukha mo dahil sa nangyari sa inyo ni Chal pero hindi sapat na rason yun para ipagkalat mo na boyfriend mo si Rafael. Nangungusal tuloy ako at bakit? Kanino ba siyang boyfriend? Gigil na sagot ko pabalik na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Tumigil ka. Alam ko na, matagal na, hindi pa man namamatay si Papa. Tumahimik ka. Sa oras na may lumabas na balita tungkol rito at nalaman ng mga tao, lalo na ang lola mo, hinding-hindi kita mapapatawad. Pag may nangyaring masama, ako na naman. Ako na naman ang tatanggap ng mali. Hanggang kailan ako mananahimik? Sinira mo na ang buhay natin, ma. Ano pa ba? Bakit takot ka na mahusgahan na ang Gina galang na guro sa baryo natin? May minsan, hindi ka dapat sa paggalang. Galit na galit si mama at akmang sasampalin ako nang may umawat rito. Rafael, usual ni mama. Tanda ka niyan. Kain na tayo, malambing na sabi ni mama at pansin ko ang pagbabago sa mood ni mama. Sorry. Oh, sige na, tara na. Kakain na tayo. Maupo ka at maghahain na ako, malumanay na sabi ni mama. Isasabay na ba natin siya? Sabi pa ni Rafael. Oo, sige, napipilitang sagot ni mama. Pinilit akong maupo ni Rafael. Sukang-suka ko sa panonood ng pagsisilbi ni mama kay Rafael. Lantak na ito. Kaya mo naman pala. Buong buhay ko,
Pinangarap ko na gumising isang araw na ipagluluto mo rin kami ni Maria ng umagan, dahil malabo naman ang pananghalian at hapunan kasi parati kang wala. Pinangarap ko na hainan mo naman si Papa kahit minsan, pero wala. Namatay siyang hindi mo man lang pinahalagahan ang pagsisilbi niya sa'yo. Bakit? Mas malaki ba yun kay Rafael? O dahil mas bata, sabi ko saka tumayon at kinuha ang malita at bag ko. Bumalik ka sa mesa. Huwag kang bastos, utos ni Mama. Sige na, Ma, bago ko pa malimutan na inakita. Aalis na ako. At saan ka naman pupunta, ha? Baka nga nakatadhana na maging kabit na rin lang ako, walang buhay na sabi ko. Pero lalabas pa lang ako ng pinto nang magsalita si Rafael. Kahit labag sa loob ko, hindi kita pwedeng paalis. Kailangan kita rito para maitago namin ang relasyon namin. Ano? Naguguluhang tanong ko. Dalawa lang ang pagpipilian mo, maging asawa ako o maging tatay ako. Kita ko ang pagsama ng mukha ni Mama. Mga siraulo kayo. Gagawin mo o ipapakulong kita. Bakit? Napatunayan mo na ba na ako ang kumuha? Hindi. Pero sino naman ang maniniwala? Sa'yo, napatawan na lang ako ng malala. Grabe naman. Pinilit kong mabuhay ng maayos, pero ito lang palang mapapala ko. Okay, hindi naman pwedeng ako lang ang masasaktan. Binitiwan ko ang malita at bag ko saka lumapit kay Rafael. Hoy, Sofia, hindi ka naman seryoso, di ba? Halata ang pagseselos ni Mama. Ngumisi naman ako at binaling ang tingin kay Mama. Dahil sa'yo, hindi ko natutunan maging masaya. Pero ngayong nakikita kong nagkakaganyan ka. Shucks, Ma, ang saya kaya. Aasawahin ko ang kabit mo, ayaw mo pa. Hindi nyo na kailangan pang mahiya sa mga tao pag andito si Rafael. Nag-walkout si Mama at nagising na lang ako kinabukasan sa kama ko. Masakit ang ulo ko at walang lakas ang katawan. Sa wakas, nagising ka na rin. Bilisan mong maligo at magtatrabaho ka na, sabi ni Rafael na ikinagulat ko. Kunot ang noo ko habang naalala ang mga nangyari kagabi at, sino ka ba para utusan ako, sagot ko at binalot ang sarili ko ng kumot. Kung ano man ang sinabi ko kagabi, lasing lang ako. Aalis na, bababa mo ako. Sigaw ko na bigla na lang niya akong binuhat at binitbit papasok sa banyo saka ibinaba sa bathtub na punong-puno ng tubig. Buwisit ka, palahaw ko sa lamig. Lahat ng antok ko, nawala at akma sanang tatayo nang pigilan niya ako. Simula ngayon, kung anong gusto ko, yun ang masusunod, at ikaw ang gusto ko, sabi niya habang nakatingin sa mga mata ko. Ilang sentimetro lang ang layo mula sa mukha ko ng mukha niya. Hindi naman ako nakasagot. Umalis siya at sinarado ang pinto. Paglabas ko ay may nakahanda ng mga damit sa kama. Pero dahil matigas ang ulo ko, hindi yun ang isinuot ko. Talagang sinasagad mong bait ko naka-cross arms pang sabi ni Rafael paglabas ko ng kwarto. Wala na si Mama, siguro nakapasok na. Bakit ba pati ba naman pananamit ko'y pakikialaman mo pa? Hinigit niya ako pabalik sa kwarto at sinimulang habarin ang damit. Hoy, ano ba? Tumigil ka nga. May pupuntahan tayo ngayon. Magpapasalamat ka sa akin kung susuotin mo ang mga damit na inihanda ko. Seryoso ka labas ng bituka Koreano. Gawin mo na lang o ako magbibihis ng damit saw kaya kahit asiwa ay ginawa ko na lang sa takot na baka mamaya'y may gawin pang masama sa akin. Kita kong pumula ng tenga ni Rafael paglabas ko. Kumain ka na, sabi niya sakin at hinainan ako ng umagan. Huwag na, hindi ako sanay ng inaalagaan. Pues, masanay ka na. Buwisit ka talaga, buntong hininga ko. Huling may naghain ng agahan sa akin ay noong buhay pa si Papa, at halos mabulunan na ako sa pagkain ng malasahan ko ang luto niya. Sarap no, bahagyang tawa niya saka umupo sa harapan ko at sinabayan akong kumain. Hindi na ako umimik at inubos na ang pagkain ko. Bilisan mo, ako na nang maghuhugas, sabi ko sa kanya. Ako na maghuhugas baka marumihan pa ang damit mo. Ikaw bahala, sabi ko at nag-toothbrush na. Pagkatapos niyang ilak ang bahay ay bigla niya akong sinuutan ng helmet. Huwag mong sabihin na magmomotor tayo, reklamo ko. Oo, bakit? Sa suot kong to kailangan malaman ng lahat na girlfriend kong pinakamagandang babae rito, sabi niya saka hinawakan ng kamay ko papunta sa likurang bahay. May motor na napakalaki at mataas, hindi naman problema ang taas dahil matangkad naman ako, pero sa sitwasyon ko ngayon nakita ng kaluluwa ko, ewan ko na lang. Hindi naglaon ay nagbiyahe na kami pero saglit na tumigil sa ihawan ni Manang Eva. Hello po,
O-order po sana ako ng 10 kilo na pork barbecue. Mamayang 12 po kailangan sa Nordic Beach, sabi ni Rafael. Tisoy, sabi ni Manang Eva. Opo, edi si Jay ang kasama mo opo, sagot ni Rafael. Namumula pa ang mukhahay po nahihi ang bati ko habang nakakapit ng sobra sa likuran ng motor. Ang ganda mo, sobrang saya ni Manang Eva hoy ang ganda ni Gia o sigaw nito ulit at nagsilapitan ng mga Marites ng baryo. Nagkagulo na ang mga tao at nakangiting nagbiyahe si Rafael. Saan tayo? Tanong ko kay Rafael habang nasa biyahe. Basta, hindi nga naglaon ay hamina ng pagmamaneho niya at lumiko sa isang maliit na daan, at tanaw ko ang malaking signboard na nasa isang arko, Nordic Beach. Pinatay ni Rafael ang motor at ay nalalayan akong bumaba. Good morning, sir. Andito na po pala sila, bati ng isang lalaki na mukhang may lahi. Focus. Bigla siyang humarap sa akin kaya natabunan ng sight ko kay Kuyang Pogi. Second rule your eyes are only mine, sabi niya papaano ka ano Toto. Tantanan mo nga ako nakakabwisit ka may parole rule ka pa. Oo, may rule talaga dahil ako ang masusunod, hindi ba? O pwede naman kitang aipakulong, sira ulo. Bipolar ka ba hinigit na niya ako pagkaalis ng helmet. Maganda ang beach, pero hindi ko pa nalaman na may beach resort pala rito sa barangay namin. Act normal sabi niya sa akin habang naglalakad palapit sa isang grupo ng mga turista. Hindi naman ako nakasagot ng mapagtanto ko na sina Francisco ang grupong lalapitan namin. Hi, welcome to the resort, bati ni Rafael saka inabot ang kamay para makipag-shake hands. Kita ko ang pagkagulat ni Francisco at Isabela saka itong mga tinuturing kong mga kaibigan lintik ang saya nila siguro ako pa ang topic nila ramdam ko ang pagpisil ni Rafael sa kamay ko dahil namamawis na ito at nanginginig na. Sofia, gulat na sabi ni Francisco hindi na pinansin ang kamay ni Rafael. You know my girlfriend, usisa ni Rafael napatingin ako kay Rafael at sinipat ang mukha niya malabong hindi niya alam mas lalo na akong kinakabahan sa taong to masyado siyang maraming alam oo ex-boyfriend niya ako ex-fank to be exact sabi ni Francisco na hindi pa rin inaalis ang tingin sa akin. Wow, what a coincidence. Kaya pala panay ang bastardo nito sa akin may boyfriend pala. Buti na lang nung tinanong ko siya kahapon sinagot na rin ako fine after 4 years. Napalunok ako ng laway pati 4 years alam niya. Ex-boyfriend lang hindi na ako nakapag-post dahil may ginagawa kayong milagro ni Isabela di ba nakakahiya pa sa abala sabi ko na lang. Tumawa si Rafael sa sinabi ko. Tumigil ka nga, walang nakakatawa, buwisit kita ko na nagsilakihan ang mga mata nila fine I'm sorry tatawa pa rin ako kapag naiisip ko kahit ilang beses mo nang naikwento. As the owner of the beach personal ko pong gustong sabihin na mag-enjoy po kayo sa stay nyo. Sabi ni Rafael sa pilit na inaabot ang kamay ni Francisco para mag-shake hands. Tonight's dinner is on us see you at my place. Kita ko ang mukha ni Isabela at iba pa na hindi talaga makapaniwala maski ako man ay nagugulat sa mga nangyayari hindi siya mahirap naglakad na kami palayo at hindi talaga niya binibitawan ang mga kamay ko sa isang malaking beach house kami tumuloy at isang matandang babae ang sumalubong sa amin. Rafael, umakyat ka na muna. Excited na ang mama mo, masayang salubong ng matanda. Teka, si Sofia na ba ito? Opo sagot ni Rafael mabilis akong niyakap ng matanda sa wakas hinigit na ako ni Rafael papunta sa second floor ng mansion na ito grabe sa laki pero more unnatural ang interior niya beach mansion pagdating sa taas ay tumama agad ang mata ko sa isang babae na naka-wheelchair. Rafael, tawag nito at pilit pinapaikot ang wheelchair paarap sa amin. Mabilis na lumapit si Rafael para alalayan ang babae. Hay maanak buwisit ka bakit ngayon ka lang umuwi na natawa ako ng slight dahil sa sinabi nito mukhang magkakasundo kami. Sorry ma may kasama ako si Sofia opo lalo na akong natakot buong pamilya niya kilala ko hindi ho ako sinungaling na tao kaya magsasabi na ako paanong kilala niyo ako kung sakali mang planado toto para sa pagpatay sa akin at least naman ho alam ko kung bakit nagtawa na ng dalawa at mas lalo na akong kinabahan welcome iya sabi ng ina ni Rafael ang tagal ka naming hinanap. Bakit ho tinulak ni Rafael ang wheelchair ng mama niya sa terrace na parang living area sa second floor maupo ka iya sabi ng ina ni Rafael gusto ko nang tumakbo pero na-curious na ako hindi lang ikaw ang nawalan dahil sa problemang ginawa ng mama mo at papa ko pati kami nasira ang buhay paninimula ni Rafael saka nagbaba ng alak sa center table mapapasabak ata ako family friends ang pamilya natin magkaibigan ang papa mo tasawa ko madalas nga ay pumupunta kayo rito na mga bata pa kayo kaso alof ka talaga kaya siguro hindi mo kami natatanda
nakaraan nagbago lang ang lahat nung nagloko na ang mama mo at asawa ko. Alam ko naman na ang mama mo nang pipiliin ng asawa ko pero ako itong si tanga nagmakaawa pa umaasa syempre buti na lang talaga't may batang sumagip sa akin noon kung hindi patay na sana ako ngayon sabi pa niya. Tama na ho kung ayaw sa atin di huwag natatawang kwento nitong ina ni Rafael may kung anong mga flashbacks ang na-trigger sa isipan ko at napasinghap na lang ako. Ikaw ang tandang babae na umiiyak sa gitna ng kalsada sa tapat ng bahay namin o ako ngayon taon nang inilaban ko at ng papa mo para masagip ang kani-kanyang pamilya kaso wala hay naku wow may pakinabang na pala ako sa mundo ngayon nag-aalinlangan na sabi ko habang napapadalas ang pag-inom no wonder galit na galit ka kay mama malungkot na sabi ko saka ibinaling ang tingin kay Rafael pagkamatay ni papa ako naman ang nilandi ng mama mo anong nakakatuwa roon sabat ni Rafael bakit nagtitiis ka na sa mama mong titulo nitong resort kaya kahit nasusuka ako kailangan ko siyang pakisamahan pairap na sabi ni Rafael bakit na kay mama half-owner ang papa mo sa resort pero nang malaman niya ang ginawa ng mama mo at papa ko ang kaparte niya inilipat sa inyo ng ate mo nung una gustong gusto ni Rafael na gam-auntie pero sa ilang taon na kasusunod niya sa inyo biglang nagbagong isip baka 9 love na sautokso nito kay Rafael binili pa nga ang tindahan niyo para lang hindi mawala sa inyo dahil alam niyang ayaw mong mawala yon. Natahimik ako at uminom na lang ng uminom ang buhay ko sinisisi ko ang pamilya nila at buong pag-aakala ko na si Rafael ang kabit biktima nga rin pala sila nakakatawa na may karapatan talaga siya na maging salbaha sa akin nakakahiya pala ako sabi ko nang bigla nawala sa sarili. Uuwi na ako hindi dito ka lang may dinner pa mamaya diba? Pigil ni Rafael antong hininga ako natatalo na naman ako ng konsensya ko. O sige hanggang mabawi mo lang ang titulo tapos aalis na ako. Sabi ni Gan na talagang umiikot na sa Kalasinggan kinagabihan wala na talaga akong maunawaan saan ka pupunta dinig kong tanong ni Rafael maliligo ako sa pool para mawala ang lasing ko ungot ko teka sasamahan na kita hindi wag na kaya ko nakanapa kasi nagkakasiyahan kaya wala nang makakapansin kung maliligo ako marami ring dumating na ibang bisita malabo na ang ulirat ko kaya hindi na halos ako nakakain dama ko ang paglubog ko sa pool dito sa beach house kaso nang makaahon ako nagulat ako nang hawakan ni Francisco ang bewang ko hindi ko alam kung papaano mo nagawa pero okay na hindi ka naman ng your hot at oo nagseselos ako naguguluhang tanong ko bitiwan mo nga ako kung ginawa mo agad sana wala tayong naging problema si Raulo alis sinubukan ko siyang itaboy pero wala talaga ayaw niyang magpaawat. That's enough umalis na kayo kung guguluhin mo lang ang girlfriend ko. Narinig kong sigaw ni Rafael saka tumalo na rin sa pool nawawala naman ng konti ang tama ko kaya kita ko na nagsisiyalisan na nga ang karamihan maya-maya'y naramdaman ko ang isang tela na bumalat sa akin. Rule number 3 your body is mine only. Sinserong sabi ni Rafael habang nakatitig ng nakakalunod sa mga mata ko. Muta mo sagot ko saka tumawa huwag mo nga akong ini-English seryoso ako sabi niya saka hinalikan ako mabilis na halik lamang. Ba't mo ginawa yun? Sabi ko saka umahan sa pool at humihingal. Ayaw mo ba tanong niya na nanatili sa pool ang kapal mo huwag mo akong igagaya sa iba dahil sa asawa ko lang ibibigay ang lahat-lahat wow parang hindi ka naman nag-enjoy last time kasi lasing ako kung ayaw mo ng gulo may requirement din ako o sige ano ba yun walang jog-jog alam mo nang umisi ako at umalis na para magpatuyo kinabukasan nagising ako na napakasakit ng katawan paglabas ko wala ni isang tao sa beach house kaya umuwi na ako sa bahay hindi na ako nagpaalam kay Rafael bahala siya sa buhay niya. Ayos sa saan ka natulog, bungad sa akin ni mama hindi naman ako nag-react dahil halatang namumugto ang mga mata niya ano problema, tanong ko. Wala kang pakialam, huwag kang abusado kahit nakikiusap kami sa iyo Maria. Sana matauhan ka, kung talagang gusto ka ng isang tao. Porket magandang trato sa'yo, hindi ibig sabihin nun gusto ka na, sabi ko at tuluyan nang pumasok dahil umiiwas ako sa gulo. Dinig ko ang pag-alis ni mama at nagsinagpaay. Pagbukas ko ay halos mapatalon ako sa saya. Jiro, kamusta? Pinatuloy ko ang kaibigan ko. Wala namang bago, malas pa rin ako, seryoso. Oo, mas malas pa nga ngayon. Hindi ko inakalang mamalasin ako ng ganito gusto mo ba ng trabaho? Totoo. Excited na tanong ko. Oo, yung business na sinabi mo sa akin dati. Maganda na ang takbo nito. Kaya nung nabalitaan kong andito ka at nawalan ka nga ng trabaho, naisip ko na isama ka. Total idea mo naman yun. Wow, game ako. Kakaiba ka namang mananamit ngayon Okay lang ba? Maganda ka naman sa lahat. Pero parang mas bagay sa'yo yung dati mong style, simple't mukhang komportable ka.
Hindi ka magtatrabaho, biglang sabat ni Rafael na lumabas mula sa kwarto ni Mama. Parang sumalok ang sikmura ko. Sino siya? Tanong ni Jero. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang magsalita na naman si Rafael. Boyfriend ni Sofia. Bukod sa nararamdaman kong hindi maunawaan na inis, naalala ko si Mama. Kanina galit ako sa kanya, pero wala naman akong ibang hiling na mahanap niya ang kasiyahan niya. Masakit para sa anak na nasasaktan ng magulang nila, kahit anong klaseng magulang pa sila. Magpapalit lang ako, Jiro. Pwede naman sigurong magsimula na ako ngayon, pagbaliwala ako kay Rafael. Tumango lang si Jiro at pumasok na ako sa kwarto. Anong ginagawa mo? Galit na sanggal sa akin ni Rafael nang sumunod siya at isinarang pinto. Magtatrabaho ako, di ba sabi ko? Kailangan ko ng buhay pagkatapos nito. Sabi ko saka pumasok na sa banyo para magpalit ng usual attire ko na loose shirt at loose pants. Okay lang ba sa boyfriend mo? Usisa ni Jiro nang umangkas ako sa dala niyang motor. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Okay lang ba sa boyfriend mo? College days nag-away pa kayo dahil sa akin. Lipas na yun, Sofia. Okay na si Chris, alam naman niyang siya lang eh. Oh, edi sana all, delivery ang trabaho namin buong maghapon. Halos hindi kami nakapagpahinga sa lakas ng beses nila Jiro. Last delivery Nordic Beach, pinakyo na lahat ng show pa natin, masayang announce ng jowa ni Jero. Wow, naiilang na sabi ko. Sige babe, I prepare nyo na't ihahanda na namin ni Sofia, sabi ni Jiro saka inabutan ako ng merienda. Salamat, sabi ko. Anong nangyari sa inyo ni Francisco? Ayaw sa hindi corny ha. Boring daw ako eh, hindi lang ako corny. Hay nako, Sofia, bakit ba? Naghatid na kami sa Nordic Beach at nagulat ako sa sumalubong sa amin. Kung hindi ka aayaw sa trabaho mo, araw-araw kong papakyawin ng mga tinda nyo at dito sa Nordic Beach ko iPad na tigang nasa kakaintay di mas okay, sige nabayaran mo na, sabi ko saka inabot ang mga box. Sofia, sigaw ni Rafael. Thank you for purchasing our food, last delivery na po ito kaya dito na si Sofia, sabi naman ni Jiro at kinindatan ako. Naikwento ko na kay Jiro lahat habang nagbabiyahe kami papunta rito sa Nordic. Oh, okay na raw. Gusto ko siya madaling kausap, sabi ni Rafael na nakipagkamay pa kay Jiro saka nagbigay ng bayad na napakalaki ng tip. Hoy, huwag mo akong daanin sa yaman ha, mayabang lang ako, isnab ni Rafael at hinigit na ako. Bitaw, uuwi na ako at magpapahinga. Simula bukas wala ka ng trabaho anda ng assistant ko para kuning partner at supplier dito ang mga kaibigan mo kaya hindi mo na kailangang magtrabaho. Kailangan ko ng pera, bibilhin ko sa'yo yung tindahan ni Papa Mary Me din. Walang kagatol-gatol na sabi ni Rafael, may kung anong kirot ang tumama sa puso ko dahil kay Mama ayoko wow rejected agad. Okay, kung ayaw mo dito ka magtrabaho. Magkanong sahod? 50,000 a month. Magkano ba yung tindahan ni Papa? Libre na yun kung mananatili ka sa akin yung seryoso naman Rafael, 350,000 that's approximately 7 months with me or you can extend kung gusto mong may pan-fine deal. Ano bang trabaho ko? Aid ni Mama lahat ng kailangan niya aalalayan mo siya uuwi ka lang paggabi para naman hindi mahalata ng mga tao na may kung anong nangyayari ayaw ko rin naman na ma-issue ako madamay pa ang reputasyon ng resort ko dahil pumatol ako sa kagaya ng mama mo maghinay-hinay ka naman sa sinasabi mo tao pa rin naman si Mama come on Sofia kung sana minahal ka ng mama mo kahit minsan baka pag-isipan mo pang itrato siya ng ayos kaso hindi eh. Natahimik na lang ako para hindi na hamaba pang usapan inubos na lang namin ng maghapon sa pagtuturo niya ng mga daily routines ng mama niya ang mga gamot at marami pa umuwi kami ng sabay nang hindi nag-iimikan pagdating namin sa bahay busy si Mama sa schoolworks nila kaya makalat na ulit ang bahay pumasok ka na ako ng maglilinis tatawagin na lang kita pagkakain na sabi agad ni Rafael sa akin ako na tumingin ng masma si Rafael kaya pumasok na ako sa kwarto para akong nauupo sa kwarto habang naririnig ang mga masasayang tawa ni Mama hindi ko maisip na isang umaga malalaman niya na walang totoo sa pinapakita ni Rafael nakatulog ako at hindi ko na malayan ang oras sobrang kalamnan ng sikmura ako and magising ako huwag ngayon Trev baka magising si Sofia tinig kong sabi ni Mama ay ano naman sabi ni Rafael yung dibdib ko parang sisibog hindi naman kasi ako tanga para hindi malaman kung anong gagawin nila nasusuka ako na pero sa tunog kasi ni Rafael parang gusto rin niya takang gutom ungot ko habang pinipigil ang kalamnang ko lumabas ako ng bintana mula sa kwarto ko at naghanap ng makakain
kainan sa takot na maistorbo ko sila o dahil ayaw ko nang marinig kung ano man ang gagawin nila. Sofia, agad akong napalingon sa tumawag sa akin. Chal, bakit nasa labas ka pa? Dis oras na ng gabi. Nagugutom. Maiksi kong sagot. Parehas tayo. Tero, bukas ang ihawan ni Manang Eva. Gumiti na naman ako bago tumango na lang. Hinayaan ko na lang ang mga yusesero mukha ni Manang Eva nang makita kami ni Chal na magkasama. Tulad pa rin ba ng dati? Tanong ni Manang Eva. Opo, sagot ni Chal. Saka kumuha ng mga baso at tubig. Pigaan ko naan ng sili. Tanong pa ni Charlie habang hinahanda ang plato ko. O sige, salamat. Kamusta ka nga pala? Okay lang, malamlam na sagot ko. Nagbakasyon ako ngayon dahil birthday ng kapatid ko. Hindi ko na sinama sila Juana dahil may pasok. So aalis ka rin bukas? Mag-extend ako. O Chal, hagagi, tanggap ko na may boyfriend ka na at masaya ako para sa yun lang ang usap-usapan dito. Ganun ba kwento? Ka naman tungkol sa inyo. Pwede ba? Naiiyak na sabi ko. Nakakatangaong pakiramdam ko para akong nakikihati sa wala na hindi ako sigurado. Best friend ko si CH kaya sa kanya lang naman ako nakakahinga ng sama ng loob. Inom tayo pagkatapos nito ha. Ayokong umuwi sabi ko at alam kong gets na ni CH yun. Hindi naglayo na nagkatuwaan na kami ni Carlos sa tabing dagat sa kabilang side ng barangay. Nag-joyride pa kami bago tumambay sa dagat. Ayokong maging kabit pero lintik na yan. Doon din palang laglag ko. Anong ibig mong sabihin? Mahinahon na tanong ni Chal. Kinuwento ko na ang lahat. Bahala na para nakasingsay sabog ang dibdib ko. Kung kikimkimin ko na lang. Ano ka ba naman Sofia? Ano bang ginagawa mo? May mas maganda akong inaaloksaw tapos ganito lang ang malalaman ko. Nagagalit na si Chal. Di kabit pa rin ako. Hindi naman ganito. Hindi ang threat sa'yo ay parang hindi tao. Ramdam ko ang gigil sa bawat salita ni Chal. Pare-pareho naman kayo na ganun ang threat sa akin. Babat mo ako iniwan noon ba? Ganun din pero hindi naman kasing lala ng nakakasukang sitwasyon mo ngayon. Huwag mong sabihin na nagpapagalaw ka na sa hayop na yun. Wawa, paayo ako pa sa akin tapos hindi ko na pinatapos. Sinampal ko na si Charlie. Kilala mo ako, ang tanging meron lang ako dignidad. Wala naman kasi akong diploma o magarang trabaho. Ngayon ba sa ginagawa mong yan meron ka pa bang dignidad? Totoo naman si Chal, wala ngang jog pero ganito naman. Umalis na lang ako at nilakad ang kahabaan nitong dagat hanggang makarating sa resort ni Rafael. Bumagsak ako sa buhangin sa sobrang lungkot, pagod at kalasinggan bago nawala ng malay. Lumipas sa mga araw, linggo at buwan. Sinalikway ng sumang-ayon na lang sa mga plano ni Rafael. Nagtiis na rin lang ako dahil hindi ko aakalain na makakaramdam ako ng kalingan ng isang ina mula sa mommy ni Rafael. Walang kahit anong kapalit. Tinuring niya akong anak at higit pa sa inaasam ko. Kamusta? Biglang tanong sa akin ang mama ni Rafael pagkatapos ng usual routine namin sa umaga. Okay lang ho, hindi ka okay anak, hindi ikaw ang Sofia na nakilala ko nung una kang dalhin rito ni Rafael. Nagbabago po ang tao. Mag-extend ka pa ba? Hindi na ho, tatapusin ko na lang po talaga nung kontrata ko kay Rafael at aalis na ako. Aalis? Hindi mo na ba bibilhin ang tindahan ng papa mo? Balak ko pong mag-aral kahit matanda na. Bahala na, tatapusin ko ang kinuha ko sa college. Maganda yan anak, masaya ako. Salamat nay, mas salamat anak dahil nanatili ka pa rin kahit hindi naman totoo ang kontrata na pinirmahan nyo at kahit nakuha na ni Rafael ang titulo ay nanatili ka pa rin para alagaan ako. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ano ho, kita ko rin ang gulat sa mata ng mama ni Rafael. Anak, hindi ba sinasabi ni Rafael na bagsak ko ang hawak kong tray ng mga gamot at madaling samuka na niloko lang ako ni Rafael? Sabi ko habang dalesdis na ang mga luha ko. Ilang buwan na rin pero patuloy pa rin si Rafael sa ginagawa niya kay mama. Sira ulo mo. Gigil na duro ko kay Rafael nang biglang sumulpot sa likod ng kanyang ina. Hindi naman siya umimik. Hanggang kailan mo ako pagmumukha? Tanga, lintik ka, malalaman lahat na ni mama. Subukan mo. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa galit na ekspresyon ng mukha niya. Nakakasuka ka, sabi ko at umalis na. May nakalimutan nga pala ako. Sinampal ko ulit siya. Para yan sa mama ko. Bitbit ang naipon kong pera at konting damit. Lumipad na ako papuntang Italy. Na proseso ko naman na ang lahat kaya madali na inantay ko na lang na matapos isang legal na kontrata na peke naman pala. Lumipas ang mahigit 3 taon. Nag-adjust naman agad ako sa buhay ko sa Italy. Maraming Pinoy at malalim na rin akong magsalita ng lengguwahe nila kaya hindi mahirap. Wake up Sofia, nagising ako sa marahan na paguyog sa akin. Shocks, anong oras na wala sa sariling tanong ko nang mapansin na umaga na pala mag-8 na sagot nitong batang lalaki sa harapan ko. Si Teodoro, ang anak ni Ate FY. Sofia, mail late ka na, nagluto na ako ng umagan para sa'yo. Maligo, magbihis ka na bilis, sabi ni Ate FY na tinutuluyan ko rito. Sa Italy mabilis akong kumilos dahil graduation day ko na natapos ko rin ang degree ko sa architecture. Akala ko talaga hindi ko na matatapos pero ang pamilya ni Ate FY hindi ako sinukuan. Paano napuyat na naman kagabi? Yan ba naman gagraduate na't lahat nagtrabaho pa kagabi sa Pizzeria. Sabi naman ng asawa ni Ate FY sayang sabi ko buti ka amo yung katrabaho mo na walang sawang naghahatid sa loob ng 3 taon. Hinatid ka na naman kagabi. Iiling-iling na sabi nito habang inaayos ang susuotan kong damit. Teka,
ang ganda naman ng damit na yan, gulat na sabi ko pag-iiba ng usapan deser mo ng magandang damit, congrats Sofia, masayang sabi ni Ate FY, halos maiyak naman ako, gumawa pa ng banner sina Maria FY nang tawagin na ako sa stage paglabas ng event hall, nagulat ako nang makita ko si Mama si Chal at ang mommy ni Rafael, surprise iatapik ni Ate FY sa balikat ko, inabutan ako ng bulaklak ni Chal at isa-isa silang yamakap sa akin, papano kasama mo ba si Juana, masayang tanong ko kay CH, hiwalay na kami Sofia at hindi ko akalain na mas magiging maayos pang samahan namin bilang magulang sa anak namin, ngayong hiwalay naman na kami, sabi ni CH, ganun ba, congrats kung ganun, sabi ko, saka ibinaling ang atensyon sa mama ni Rafael, nay nakakalakad ka na, masayang yakap ko rito, magaling ang nurse ko, congrats anak, si mama ang huling lumapit sa akin, alam ko walang sapat na salita para sabihin para makabawi sa lahat ng taon na sinaktan kita, pero masaya ko na nagpilit ka na makatapos may magiging maayos ka ng buhay, sabi ni mama, yamakap naman ako, wala na yun ma, alam mo ba wala akong hiniling kung hindi matuto kang magmahal, sabi ko nga kahit hindi na kami, kahit hindi na si Papa, basta matuto ka, kaya masaya ko na natuto kang magmahal kay Rafael, sorry Sofia, okay na ma, o siya sige pumunta ka na doon sa graduation party mo, sabi ni mama, ay naku ma, matutulog na lang ako sa bahay, deserve kung magpahinga, pumunta ka na, oo naipon ko yan, waldasin mo dahil deserve mo, sabi ni mama, ma hindi na sauna yan. Kaso nagpumilit pa rin si mama at nagkaisa pa na ihatid ako sa graduation party, huwag kang uuwi nang walang kasama, sigaw ni mama, saka naghalakhakan sila sa loob ng kotse, pero dahil ang plano ko talagay matulog sa araw na ito, nakihalubilo lang ako ng very light, nagpa-picture para may proof at nagtago na sa CR, habuti na lang at maganda ang CR dito sa Italy, kahit matulog ka carry lang, pinili kong magkulong sa second floor CR dahil malamang sa malamang marami ang gagamit sa first floor dahil doon ang event at CR dalawa ng library, kaya sure na sure ang tulog ko rito, nilatag ko ang coat ko at kumuha ng mga libro para gawing unan ayos, dito ka pa talaga dumayo, napairap naman ako nang marinig ang boses na ayaw ko talagang marinig, paki mo ba, sabi ko, saka sumubsob na para matulog, umalis ka at abala ka lang 3 taon na Sofia, hindi pa rin ba sapat na mapatawad mo ako, Rafael please, sayangin mo na lang ang pera mo sa ibang bagay, ayoko saulang pisit Sofia, ginawa ko lang yun sa takot na bakawan mo ako pag nalaman mong nakuha ko na ang titulo, pero wala kaming ginagawa ng mama mo, nagkwekwentuhan lang kami tungkol sa iyo, okay na nga ba, bakit kayaw mo pa rin akong patawarin, sino bang may sabi na hindi tumingin ako kay Rafael na halatang namumula na ang mukha, totoo hindi biro ang sinakripisyo mong oras sa akin, sa amin, sino bang matigas ang hindi lalambot doon, lahat ng mga kailangan at suporta ko habang nag-aaral at ang tagal kong tiniis si Rafael para naman maging deserving ako para sa kanya, sorry, so pwede na ba tayo, tinatanong pa ba yun, wala na ring rules, sabi ko, saka sumunggab sa kanya 3 years gulo, pero pinigil niya ako, nababali ang rules pero ang requirement yun, gawin natin ng tama, total naghintay na rin lang naman na tayo, so marry me Sofia and I'll give you the greatest jug of your life, okay, usapan niyan na napilitan ka pa yata, salamat Rafael, salamat sa lahat, wakas.